Afternoon everyone, welcome to Suyak Island, Mangrove Eco Park. May payo ng pagkabot din sa amon gamay na. Uy! Uy, may alitap-tap! Oo, diba? Ganun kaganda yung ecosystem nila dito. So, fish kinilaw Ibang isda naman dito. Sa intense. and then scallops. Hello mga kasenyor, naandito tayo sa Sagay, sa Suyak Island Mangrove Eco Park at we're going to meet the people of Suyak Island kung paano ginagawa nila to preserve this beautiful natural wonder sa Suyak lang ang mangrove. Gaano ka-importante ang mangrove sa community at maririnig natin ang kanilang mga performances, ang kanilang mga kwento tungkol sa mga iba-ibang mangrove varieties. So tara na, samahan niyo na ako as we explore Suyak Island Mangrove Eco Park. Let's go! Dagat ang kulay. Ito ang kaganda pag-preserve yung mangrove. Sayang mangrove forest. Tingnan nyo ito ang kulay ng dagat. Hello! Ang ganda naman ni ate. Sila pala maghihila. Ganda-ganda ng outfit ni ate. Tapos siya maghihila ng bangka.
lang naman. Wala kami nasa ano, so, ang kwintas natin, bunga ng mangrove. Ay, ganda oh. So, we just landed here sa Suyak Island. At makita natin ang napakagandang mangrove. At nalubong natin ng community na with mangrove bunga na ginawang kwintas. So, excited na ako na explore ito. One of the best preserved mangrove forest probably in the Philippines. Matandang mangrove nito. It's an old road mangrove. But today we'll be exploring this mangrove. Okay, oh. Ganda. Mali pa yung pag-abot. Suyak Island Mangrove Eco Park. So dito tayo. Yung mangrove oh. Ganda ng preservation nila. At dito. Welcome to Malipayong pang-abot. Nagsabi naman. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating sa Suyak Island Mangrove Eco Park. So nandito tayo. Hello po, magandang umaga po. Ay, magandang tanghali na pala. Mabuhay! Mabuhay. Welcome to Suyak Island Mangrove Eco Park. Tuloy po kayo! Thank you po. Okay, meron pong nagaganda. So, imagine, ganito kaganda. At meron pa tayong welcome drinks. Meron pang gitara. So, welcome to Suyak Island. Mali pa yung pang-abot. May sinabi. Maligayang pagdating. Kasi kung panila, ikaw na lang mag-refill ha. Okay. Sarap! Ano sir, made in tanglad or lemongrass with calamansi Sarap-sarap niya. kunting sugar and then Oh. ice. Tsaka ano, natural lahat ng Yes, ingredients. natural Thank you. So, Walang very... halong, Slow food dito, sir. kaya walang halong chemicals. Okay. Anyway, Sir. Yeah, this. okay na? Okay. So, once again, welcome to Suyak Island Mangrove Eco Park. Mayroon lang po tayong maliit na mayroon po kaming song and dance. Ito po isang cultural dance ng Suyak Island. Ito po ay kinumpose ng isang blind composer from Barangay Batu, Sagay City. So, kung gusto niyo pong mag-join, pwede po. Kasi pag hindi ka po nag-join, hindi po kayo mag-join, may iwan po kayo dito. Ganun ba? Oh, hindi po kayo makakawi, okay? Ladies, are you ready? Yes. Okay. Malipayon na pagabot, sining tulog sa palibot, ugal ang magindong ang kadagatan, sa malipayon na katawan. Nagabuligay na kabalanggaanay, bakhaw sa amon ginugay, yun ang litinanganay, sa pangaburing masulhay. Lalala, abi-abihunta, mabuo na mga bisita. Lalala, kantarunta, ang sunata na masadya. La dali na suya buka na nga isla, gasang ng tawag sang una. Dali na la abi lunta, mabuot na mga bisita. La kantahunta, ang sumata na masadya. La dali na suya buka na nga isla,
Malagasan ang tawag sang una. Laladali na dali na, laladali na dali na, laladali na dali na. Ang galing! Mabuhay! Galing-galing naman! Mabuhay! Good afternoon everyone! Welcome to Suyak Island, Mangrove Eco Park. Malipayon yung pag-abot diri sa amon gamay nga isla. I would like to introduce myself. I am Melanie, and with me, we are a member of Suyak Island Eco-Tourist Attendant Association or SHITAAS. Suyak Island is belong to a 32 hectares of Sagay Marine Reserve. This is a pro-community, pro-environment eco-tourism project and the first community laboratory on sustainable tourism in Sagay. So, we are now here inside the mangrove forest. This is a 15 hectares mangrove forest and 1.8 hectares small island. So, maliit lang talaga yung isla namin. Mas malaki yung area ng aming mangroves kaysa sa mainland namin. So dito sa Suyak, mayroon kaming siyam na species ng mangroves. But you can learn a lot of them during a mangrove tour. And then, during Typhoon Yolanda, although boats and some houses were destroyed, but there are no deaths here because Sagay City is being surrounded by the green belts of mangroves. So, noon ding last year, Odette. dumaan din kami sa sa pagsubok ng Tino, ng bagyong Tino. Tino. Welma, Berlina, Odette, si Odette. Uwan. Uwan. Yes, last year lang po yan. Kasi yung Odette, siguro mga 2 years from Typhoon Yolanda, 2013. Oo. So, yun bago yung Odette. Nung last year lang, Si Uwan. so, yung apat na bagyo talaga yung Sunod-sunod. grabe yung sunod-sunod na pagsubok na dumating dito sa amin. So kasi yung ibang mga area, yung ibang mga namin, facilities nasira ng lalo na yung mga cottages namin, hindi na natin pwedeng magamit. So, and then kung ma-throwback natin yung Typhoon Yolanda, siguro mga 2013, so ito talaga yung mangroves yung nakatulong sa amin. Kasi kung hindi dahil sa mangroves, siguro wala na kayong Suyak na napuntahan. Na-was out na kami kasi is a small island lang kami, 1.8 lang. So pag storm surge, baka natakpan na rin kami kung walang mangroves na siyang nag-protect sa amin. Bakit mahalaga ang mangrove sa biodiversity natin? Kasi sir, marami pong benefits na makukuha dito. Almost mga 80% din ang benefits na nanggagaling sa mangroves. Lalong-lalo na sa amin sa coastal area. Pwede siya rin yung breeding ground. Isa siya sa mga breeding ground ng mga isda. Dito sila nangingitlog. And then, nakakatulong sa mga mangingisda. Pag dumadami, pag inalagaan mo yung mangrove. And then, yung sa mga coastal erosion, sa mga coastal area, pag yung mga lupa na-minimize din yung coastal erosion. Tsaka yung carbon dioxide, pag nagdi-decrease yung carbon dioxide and then nag-i-increase yung green gases niya. So, kaya malaki talagang tulong yung mangroves. And then, Anong benefit po sa community yung ganitong mangrove? Sa Suyak community, mga taga rito, anong benefit ang nakukuha nila sa mangrove? kami po, yung pinoprotektaran po, bali bioshields po ito sa aming lugar. Pag during mga typhoon, super typhoon po. Bali, hindi po kami na madaling kasi before po yung yung alon, pag dumating dito sa tabi sa community o dito po sa mainland namin sa Suyak, ito po yung nababasag na ng mga ng mga mangroves. Bali, pagdating dito mahina na yung impact ng alon. Ayun po mga huli sa dagat, marami po ba dahil sa mangrove? Yes, ito po ay abundant po yung Suyak po is very abundant pagdating sa biodiversity. Like example, mga clams, mga fish, tsaka yung mga shells. Yan, sa mga shells din po. And then marami po bang mga ibon dito? Yes, marami din po mga ibon dito, sir. Kasi po, marami namang mangroves. Tsaka flying foxes. Flying foxes, yes. Yes, mayroon din po kami dito. So, pero sa ngayon, stop po kasi nung dumating dumaan yung bagyo, na-stop din po yung nagbabat counting po kami. Nagbabat count po kami, nagmo-monitor kami ng bats kung ilan na kasi nag-start kami during
2012 is only 1,000 fruit bats lang po. And then pag after ng ano na yung last count namin, yung aming yung large flying foxes namin is 1,052 lang to, tapos yung island flying foxes namin is 900 plus something yung ano namin. Tapos yung last count namin nung 2023 I think naka-reach kami ng 14,000 something. So, halos dumubli yung dami niya because sa pag-aalaga namin ng mangroves. Hindi na namin actually before pa kami hindi pa namin alam kung ano ang benefits tsaka yung impact ng mangroves. So, isa rin kami sa abusado. Isa rin kami pinuputol din namin noon yung mga mangroves. Ginagawa namin sa bahay, ginagawa namin mga fins, tapos houses namin, ginagawa namin mga haligi ng bahay. So, inaabuso din namin. Pero nung dumating itong project na livelihood net na ito, yung Mangrove Eco Park, na-realize na namin, doon na namin na-realize na gaano ka-importante yung mga mangroves. Kasi isa yun sa nakatulong sa amin. So, actually, nanalo kami ng mga award. So, nung 2018, isa kami sa People's Choice Award sa 100 na participants, 100 People's Choice Award kami sa buong mundo, whole world. Wow, So, global. nanalo kami sa ITV Berlin sa Germany. Wow. Nasa category na Green Destination Story Awards noong 2022. And then, sa 2024 naman, nanalo naman kami sa ISEAN, sa Community Based Tourism sa Johor, Malaysia, sa Singapore. So, nanalo din kami. And then, sa Baganihan, sa Kadagatan, ang ato niya award dahil ilihog ko pagwa para makita ni Sir. Nanalo rin kami sa... Ay, may mga award talaga? Sa ano kami, sa... Papakita sa atin ang award nila. Pakita namin sa inyo yung award Siyempre dapat namin. very proud tayo dyan. Sana yun. Sa Baganihan, sa Kadagatan, Wow. sa province, isa rin kami sa nanalo. Wow. Yan. At saka sa Congratulations. community. Congrats. Yes. So, hindi namin ito lahat maaapil kung hindi rin sa tulong ng aming local government, ng aming City Tourism Office, lalo na headed by Ms. Helen Javier Cotillar. And then, ang aming very, very supportive na mayor, Leo Rafael Cueva, and Congressman Third Day Maranyon. So, at saka sa iba rin namin mga partners, ang dami rin namin mga partners na tumulong para makuha namin ito, yung mga CSL, DNR, siyempre sa pag-protect namin ng mangrove, so isa rin sila naging partners namin, saka yung mga tourism promotion board, dahil din sa kanila, sa mga trainings nila, kaya kami natuto kung paano pangalagaan ang aming mga biodiversity, at saka yung aming mga ecosystem. Yung tatlong ecosystem na very important, lalo na sa coastal area dito sa amin, dahil kami ay isang mangingisda. So, ang pinaka-importante is ang tatlong ecosystem na kailangan nating pangalagaan, yung mangroves, yung corals, tsaka yung seagrasses. Yan ang dito sa amin na makikita ninyo. So, yung tatlong ecosystem. Tsaka yan ang pinoprotektahan namin para naman sa community at sa mga susunod pa na mga henerasyon. So, siguro, yung mga benefits ng mangroves na yung iba, na-brief ko na rin, pero mas magpa-follow tayo sa ating briefing board. So, ito yung benefits of mangroves ang recreation. This is a place of learning and enjoyment. So, hindi lang kayo mag-i-enjoy, I promise you. Hindi lang sabi na kayo ay mag-i-enjoy sa pagkain ng mga seafoods, at saka yung nagsiswimming. Yung iba kasing test namin dito is pupunta, magsiswimming, kakain ng seafoods, and then, mas may ma-learn kayo about sa ating mangroves ecosystem. And then, carbon sequestration. Yun na, yung sabi ko kanina, na minimize ng ng mangroves, yung carbon dioxide. Bali, dinidecrease niya yung carbon dioxide, and then, ini-increase niya yung green gases. So, fisheries, yun, yung sabi ko kanina, is a breeding ground of fish and marine life, where we get our food. Like example, ito mga crabs, shrimps, and big fish, small fish.
So, yung mga dahon niya, lahat kasi nito ng mangroves na papakinabangan para walang nasasayang. So, yung dahon niya, parang parang cycle process. Kasi pag inalagaan natin yung mangroves, pag pinutiktahan natin yung mangroves, magbibigay din siya ng abundant na mga organismo na maliliit na organismo, yung mga crabs tsaka ito. Yung una, yung leaf niya. So, pag ito'y na bulok, pag nalaglag siya from the upward to downward, mabubulok to siya, magiging pagkain ng isda, or ang tawag na dyan sa kanya is detritus. So, magiging detritus siya, mga particles and fungi with bacteria. So, magiging pagkain ng mga small organism, mga crabs, yan. And then, pag na yung mga dahon, pag naging pagkain na sila, lalaki na yung mga isda at saka dito na sila nag-breeding sa mangroves, sa roots ng mangroves. So, ang spirituality, during a sunset or sunrise, you can meditate here and connect with God. So, kung hindi pa sana sad to say na naputol yung isang part ng namin, ng Mangrove Eco Park, so hindi tayo makatuloy doon sa may watchtower kasi nakatatlong palapag din yun. So, talagang swak talaga yun para makapag-meditate tsaka makapahangin. So, kaya lang naputol na yung boardwalk. Hindi tayo makakatuloy doon. Indigenous communities, 90% of income goes directly to us. In exchange, we shoulder the burden of shared responsibility to protecting this mangrove forest. So, lahat na halos ng income na pupunta sa amin. Walang kinukuha na yung LGU or yung ibang mga government o ibang basta yung mga private na wala sila, kundi tumutulong sila pero walang kinukuhang kapalit. So yan, very thankful talaga kami, lalo na sa aming LGU na siya talaga yung mas malaki yung part nila sa amin na pagtulong nila kung paano mag-improve at saka ma-learn ng community ang pagpoprotekta ng mangrove forest para mag-mitigate sa ating climate change. And then, animal habitat. This is a habitat of marine life. Like example, fruit bats, birds, sea snakes, crocodile. Crocodile? Joke lang. So, actually, walang crocodile dito. Natakot ako doon. Walang crocodile dito, pero sa ibang nasyon, No. mayroon na. Pero dito sabi kasi, once daw na may mangroves, pag mayroon daw ang crocodile. Pero dito wala. Gaya, kasi si Sir seryoso na, nagbibidyo. May konting shocking. Okay. Yan, yun. So maraming birds din tayo dyan. Mamaya, pag naglalakad-lakad tayo dyan, maririnig nyo may mga huni-huni ng ibon, iba't ibang ibon. So, bioshields, hindi protect against storms. So, ito rin nagpo-protectar sa storm surge and sa mga coastal areas. So, ito talaga ang nakatulong, lalo na sa mga island na napapalibutan ng mangrove. So, ito talaga yung number one na the best talaga na pangbangga sa mga malalaking alon at malalakas na hangin. Tourism, this is a sustainable tourism sites such have low carrying capacity but has a lot of dons in the area. Mayroon kaming mga reminders or mga rules and regulations. Una, garbage in, garbage out. Kasi ngayon tayo ay single use plastic lang tayo. Kaya kailangan garbage in, garbage out, no smoking inside the mangrove forest because of light materials. Yung ibang facilities namin, yung mga namin is a light materials. So kasi hindi namin ina-allowed yung pag-smoke. And then, no wearing of swimsuit or two-piece because this is a community best. So, hindi ito isang beach. Isang best. Joke lang, sir. Okay, so, and then, importante is i-respect din natin yung wildlife na narito sa ating paligid. And also sa tourism naman, so malaki rin yung impact sa amin na sa community dahil yun nga yung so naalala ko yung sabi ng aming late former gobernador Alfredo Marañon or
ang sabi niya, kailangan daw, kasi siya yung nag-start noong 1970s, nag-start siya na yung kadagatan dapat protektaran. Kasi katulad daw ito ng isang ghost, protect the ghost and lay the golden eggs. So, that's true. Totoo yan. Kasi kami mismo na dito na sa isla, hindi lang kami ang benefits, hindi lang kami naka-income, kundi natuto pa kami kung paano pangalagaan yung ating mga biodiversity tsaka ecosystem. So, yan, kaya kahit wala na siya, nawala na siya dito sa mundo, sa mabilang buhay na, ngunit ang kanyang legacy, pinagpatuloy pa rin namin para sa mga masusunod na. Start commercial kami ni Ate. Alma. Ni Ate Alma, also known as Moana. Wow, thank you so much. Before we go, I would like to introduce myself. Once again, I am Elma, your guide today. So, thank you so much pagbisita niyo sa aming lugar. At sana mag-enjoy kayo sa atin nga pag-tour. So, let's go. So, before anything else, I would like to introduce this one. Ang ating unang-una na mangroves. Ang kanyang local name ay pagatpat. At ang scientific name niya ay Soneratia alba. So ito yun sir ang bulaklak niya, ang bunga niya. At minsan naman sir, mayroon kami dito nakukuha ng mga heart-shaped na dahon. Yes. Ito yung sign kung paano kami iniingatan ng mga mangroves. Okay. Yes. At Pagatpat. saka nakita nyo sir yung roots niyan. Ay, laki naman. Ang laki ng roots sir. Tapos yung dito sir, yung mga maliliit na yan sir, roots din yan ng Soneratia alba. Maumpog ka sir ha? Maumpog ka. Itong puno nito, magkano katanda na to? Sa tingin nyo? Sa tingin ko lang sir, estimated ko lang siguro mga 200 years. Wow! Yes, because over there sir, mayroon kami doon 300 years but not in science base. Okay. Mouth to mouth word only and the islanders. Okay. So let's go. Okay. Careful, always careful. Hindi kayo mag-enjoy sa ating tour pag naumpog kayo. Tuloy pa rin ang ating mangrove. To imagine this, how beautiful these mangroves are. And this one, our second mangroves, we have here the Abyssinia marina. Scientific name and the local name is bungalon. Bungalon. Yes. At kung nakita niyo sir, ang roots naman niya, yung maliliit na yan, ang tawag naman namin dyan ay pencil roots. Pencil root. At saka ito naman siya sir, kung mamunga yan sir, ito yan, heart-shaped naman yung bunga niya. Yes. May visual aids pa? Galing naman. Yan siya. Tapos, malakas din to mag-absorb ng salt. Ito na mangroves. Malakas mag-absorb ng salt. Mamaya doon, mayroon ako ituturo sa inyo. At tatanungin ko kayo kung anong puno ang naalala nyo. Okay, sige. Doon. May trivia ako sa inyo mamaya doon. May trivia. Oh, ingat kayo sir. Ingat Yeah. always. We have any garbage in, garbage out. So here in Suyak Island, we have 148 household and 745 population. Meron ba school dito sa mga bata? Meron. From kinder to grade 6. And pag high school na? Mainland. Mainland na, okay. Eh, ganda naman. Lalo na sana sir, kung hindi naputol yung boardwalk na Oh. namin, kakarating sana tayo doon, mayroon kami doon watchtower. Kaya lang Pero kung hindi naman talaga yung high tide, pwede naman tayo dumaan sa baba or kung gusto nyo talaga mag-explore pa, Okay. kaya lang sa baba tayo dadaan. Ito, nung hindi pa nagbagyong Tino, Marami kang nakita nyo sir ang mga putol-putol na yan. ano ng bagyo, Binagyan. Oo, pagbuti na sir almost. na damage. Kasi sir, na-imagine ko nga sir, kung wala siguro ang mga mangrove, sana kaya kami. Oo. So, ito naman, no littering. Almost sir, dito sa amin, pinakamaraming puno ay ang pagatpat. Yung pagatpat. Ito naman kasi na puno na to sir, ito ang dominante na puno, matibay talaga to siya. Ito yung malaki. Yes, sir. Kung sa mga mangrove planting, nire-recommend, number 1 recommended talaga yung pagatpat. Pagatpat. Yep. Ito yung pagatpat. Narinig ko mga ibon, no?
Oh, yes, sir. Di ba? Yan. Kasi nasa mangrove forest tayo, so naririnig niyo yung mga huni ng ibon. Yung mayroon pa akong ano ng ibon. So ito naman yung ang kusina namin. Okay. Sila ang nag-prepare ng inyong food. Nandyan po yung kitchen lady natin. Okay. Sa loob, busy siya. Ang abon. Hello, kitchen ladies! Mamaya mukhang may kakainin tayong galing sa dagat. Galing sa dagat talaga. As in first talaga, sir, kasi kukunin ng aming mga husband and then pagdating dito, bibili naman namin para dito. Okay. Ay, hindi pa siya hindi katulad So sa fresh na Maynila. fresh. Fresh na fresh, sir. Hindi katulad sa Maynila. Walang yelo, hindi pa. Walang yelo. Hindi. Hindi pa Hindi pa na nakakadaanan ng yelo. dadaanan. Minsan nga, sir, yung ibang klase na isda, minsan pagdating dito, buhay pa. Mm. Oo. Yun lang ang ano namin, advantage dito. So, dito na tayo sa ating Rhizopora family. Ito yung una natin, ang Rhizopora mucronata or ang local name Bakhaw babae. Baka babae. Oo. Ang puno naman na ito yung bunga niya, ito yun. Yung Ah, ito, tusot namin. ginawa namin, yan. Marami siyang bunga. Ito naman, pag nag-mature, pag nag-mature naman siya, sir, maging ano na siya, propagules. Bumabaksak. O, pagbagsak nito, sir, kung maganda yung pagkabagsak niya, buhay siya. Hmm. Oo. Pag mature na siya. Kagaya nito. Saka maano naman niya, sir, ma-identify niyo naman siya sa kanyang stipule. Yung pinakatalulot niya bala, sir, yung pinaka-stipule niya, yung pinakadulo ng ano niya. Kasi light green. Kasi doon sa kabila, mayroon tayo daw male version naman. Maano ko naman sa iyo kung anong pinagkaiba. Okay, sige. Tsaka ang ano nga pala natin, sir, ang ating Rhizopora family, mayroong dalawang klase ng roots. Hmm. Ang sa baba, yan ang tinatawag na stealth roots. Ayan. Ito, sir, yung nakababad sa nagbabounce. tubig. Ito. Parang Stealth roots yan. Tsaka yun namang ano na yan, nakalambiti na yan, ang tawag namin dyan ay string roots. Hmm. Nagsusupport din yan siya, sir, sa light ng mangroves. Kasi kahit na naputol na yan siya dito dun sa ano, tapos yung string roots niya, mahaba, yung parang body. umabot na siya sa buhangin, buhay pa rin siya. Upward to downwards yan. Ah. So, nag-aangkor. Pag once nag-aangkor, Yan yung purpose ng mga ano, ng roots na. para hindi siya matumba tsaka mabali. Sa oras Ito yung boat operator niya, ito pala yung way namin sa aming community. Okay. Okay. Ito yung daanan papunta sa Yes, community. sir. Nandyan lang sa unahan yung Okay, aming ayun, school. ay yung mga bahayan. Oo, yung mga bayan na, sir. yung ano, yung Sa unahan lang dyan, sir, nandyan yung aming school. 148 lang yung household. Maliit lang kami dito, sir. So ito naman, sir, yung pangatlo natin, ay pang-apat natin na species, ang Bruguera gemorrhiza or local name, pututan. Pututan. Yes, ito yung bunga niya. Ito. Oh, sityo. Oh, yan. Pututan. Pututan. Ito yung bunga niya. Kaya maganda na sa amin. Ito, pag natuyo ba ito maganda to? Pag natuyo siya. Kukulay brown na siya, sir. Pero pwede siyang, hindi siya masisira. Hindi. Uy, paiuwi ko to. Pwede. Pwede. Diba? Sabi na niya, sir. 3 days to 5 days, matutuyo na yan, sir. Ito, dahil low tide, walang tubig, pero nagkakaroon din ng tubig to. Oy, sir, pagka yung high tide siya, tapos ang ano naman ng ano natin is 2.2 or 2 point, mga ganun. Yung white sana yan. Aabot yan. Oo. Tapos pag malalaki ang alon, Abot sa bahay namin. ano talaga, sunod. Sa community, pumapasok sa bahay. Pumapasok sa bahay, sa aming Pag bahay. malalaki. Naapekto na ba kayo ng pagtaas ng tubig sa dagat sa buong mundo? I mean, yung Anong nakaraan, sir? Last year, nakaranas mas tumataas na kasi ang tubig ngayon kumpara sa nakalipas, diba? Experience kami, sir, Experience na kami mga dito, sir. past years, wala pa, hindi pa nangyayari yung ganun, hindi pa pumapasok sa mga bahay namin. Pero yung last year, tsaka itong mga ano na, Meron na kami. pumapasok na talaga kasi tumataas na yung level ng tubig dagat. Nangyayari kasi because of global climate change, naapekto na lahat ng mga globally. So, ang pagtaas ng tubig is mga 2 to 3 millimeter per year. So, hindi nyo pa naramdam yan, pero pag multiply yung 2 to 3 millimeter in 10 years, mga 1 inch na yon, diba? So, may mga isla na natatabunan. Yung pinuntahan namin recently sa Bulacan. Sa Bulacan kasi mas mataas yung taas nila. Dahil sa kanila, yung
groundwater extractions, kinukuha yung tubig. Pag kinuha mo yung tubig sa ilalim, bumababa yung lupa. Tapos yung mga siltation, sila, ang paglubog nila ay 7 to 8 inches. 7 to 8 millimeter, so mas grabe sila. So, kaya maraming bayan sa Bulacan ay lumulubog. At least, mahalaga yung ginagawa niyong conservation to make sure na ma-reverse natin yung climate change. Diba? Ayun siguro yung Saan sa solusyon. Bulacan yun, sir, yung sinasabi mo? Ha? Saan sa Bulacan? Sa Hagonoy, Bulacan. Ubando, Walang Malolos. mga mangroves na doon, sir. So, wala silang mangrove Kasi mostly sa Bulacan, palayan. palayan. May mga pinunta namin mga 7 simbahan na kinain na lubog. Oo. Unti-unti na lumili. So, mahalaga yung ginagawa yung effort para ma-reverse natin yung carbon dioxide emission. Dahil ito, I'm sure di naman kayo nagsisiga din dito, di ba? Bawal din, di ba? Bawal. So, kala ko unggoy yun eh. Kala ko may unggoy. Aso pa. Galing community. Yan naman sir, yung paligid namin na yan, before kami dito, kasi actually 4 groups kami, so before kami dito mag-ano, nililinisan namin Oh, yun. yun. Tinatanggal lang namin kasi open sea tayo sir. Paano nga pa yung kalat ng ibang municipality pumupunta sa inyo? Punta rito, ganyan sir, tapos every 3 months may coastal clean up kami. Okay, good. Tapos every day, pag mayroon na ano dyan, kasi hindi natin ma-perfect kasi open sea kami, so pasok talaga sila rito. Yung iba hindi namin maalis, minsan late na namin makita. Mangrove reforestation din, may mga tree plant. Sa ngayon sir, hindi na advisable ang suyak kasi actually ang suyak is siksik na sila. Siksik na siya. So hindi naman din siya maganda kung dikit-dikit sila kasi hindi na healthy ang life nila. Kay pag ano namin, nung nag-training kami, mayroon talaga siyang distance. Okay. 1.5 meter, Good. sa ano. Kasi pag bungalo naman, yung roots niya is So narinig yung yung ibon, tapos pag baka yung naman, ganito yung uni naman, ng ibon. tsaka nero. So ganun kahalaga yung mangrove. Hindi lang siya para sa mga Tapos pag laman dagat kundi sa mga ibon, sa mga paru-paro, sa mga insects. So, may mga mangrove forest na pag walang tao, maraming kalitap-tap. Dito kasi medyo malapit lang sa community, so medyo. Sa gabi sir mayroon. Uy! Oh yes. Uy! Uy, may alitap-tap! Oo, diba? Ganun kaganda yung ecosystem nila dito. So, it supports yung ganito. tapos ng unti-unti na siya. Nakita mo sir yung ano sir oh. Yung pagatpat. Oo, pagkat Tignan mo, bali na siya. Hindi na siya actually nakatanim. Pero Pero meron, buhay siya. buhay nga, okay. Oh, 'di ba? Nag-ano siya. Ganun ang pagatpat. Kaya maano ang ano mo. Ayan, tumba na yung pagatpat, pero buhay pa rin. Buhay pa rin siya. Kasi yung pagkakaiba ng pagatpat tsaka ng bakhaw, yung bakhaw, once nyo nalabali siya o naputol, mamamatay, unti-unti na lang siya mamamatay. Pero yung pagatpat, kahit nabali siya o naputol, pag nakababad lang siya sa tubig dagat, mabubuhay talaga siya. So, mabubuga, sir. Yun yung pagkakaiba nilang dalawa ng mangroves na pagatpat tsaka bakhaw. Pero actually, helpful pa din naman. Kasi yung roots ng mga bakhaw naman, sir. Tignan mo yung roots ng bakhaw. Para siyang crocodile. Ay, parang spider. So kaya, And this one, sir, yung roots, we have here the Rhizopora apiculata or bakhaw lalaki. Kung mapansin nyo, tingnan mo yung stipule niya. Red. Red. Yes. At saka, mas maliliit yung dahon, tsaka dark green. alam mo, sir, pag nagtanong ka, nag-question ka mamaya. May nagsabi sa akin, nung nasa Palawan ko, ang bakhaw na babae, malapad. Ang Yung dahon. dahon, yes. Ang bakhaw na lalaki, matulis. Pero kami, sir, Delikado, sir. inaano namin dito, sir, kasi mayroon kasi kami ditong bakhaw bato. Okay. So, may similarity siya sa bakhaw babae. Okay. O, kaya So ito yung bakhaw bading. Ito yung lalaki. Lalaki. Ito yung male. Tsaka kung mamunga to, sir, dalawa lang. Okay. Oo, dalawa lang siya. Tsaka kung mamature na siya, nakabaluktot yung propagules niya. Gumaganito siya. Okay. Tsaka matigas to, pag tinutuhog namin matigas. Okay. Yung may crabs na sa ilalim, pag hinukay mo, may crabs na lalabas. No. Nagre-release ng oxygen din. Yun, bali, pag mangroves, pag ito nagbababos yung siya, ano. yan ang oxygen.
Ito Kasi naman dyan sir, yung oh. ano, may hiningan Ayan sir, niya, kita dyan mo may nalalabas birds. dyan. Ayun sa puno. Tsaka yung ano, ito yung Ayun. may ano yan pa. Ano to, saging-saging? Oo. Ano natin, may Saging-saging ito yan sir. Oh. Hindi natin Kasi may doon ko sana explain sa iyo kasi meron doon. Pero nagtanong ka na, ano ko na lang. Ito yan siya sir. Aegiceras floridum. Hmm. Ang scientific name, ang local name ay saging-saging. Kaya siya namin tinatawag na saging-saging kasi kung tignan mo yung bunga niya, para siyang nakasipi na saging. Oh, pero actually ang kulay niya ay pula. Every August, ano naman almost yung, mamunga Ay, sila sayang, lahat hindi dyan. namin nakikita. Hindi pa ako Yes. nakakita na ganun. mayroon naman Oh silang sir, trabaho. sayang sir. Makita niya sir, ang ganda tignan kasi Tinanim pula namin, lahat. ilang taon na to, during At saka yung mga mangroves namin dito may mga fern. Oo nga eh. Ngayon ako nakakita ng mangrove na may Yeah, fern. may mga fern kami sir. Diba? Tinanim yan o kung saan Wala tumubo. sir, kusa lang yan sila. Diba? Oh, yan paano nag-ano ang Nature. malikha. Diba? Ito pa Yes. rin na may mga fern. May mga fern. Careful sir, Ah. careful. Kung high tide sir, amo na ang kagandahan kung high tide kasi maano nyo. Pero may experience nyo sa kasi dito sir, ang high tide sa amon is March. Okay. That's our Okay. Careful always. People. You cannot enjoy if you bump your head. And this one is also our other species. Osbornia octodonta. The local name is bunot-bunot. Kaya tinatawag namin siya na bunot-bunot kasi ang ano niya ay para siyang bunot. It's like a husk of a coconut. Ito ba yung ginagawang ano, yung bonsai? Merong variety na ginagawang bonsai. Ano yan sir? Dakit yun. Dakit. Wala kayo noon dito. Wala dito. Wala. Sa mga bandang bundok yun. Kasi maganda yan siya sir pag binubonsay. Oo, Kasi binubons. talagang umano lang siya. Yan, itry Yan. yan sa lahat ng species Yan. yan, yung may aroma. May aroma, ano yan sir? May eucalyptus. Talaga? Kuha kayo ng dahon sir. Ano nyo? Dahon. Ano nyo sa kamay nyo? May eucalyptus May ano amoy, siya, may amoy. scent. May amoy siya. Eucalyptus scent. Lahat ng dahon kahit kumuha kayo. Ito, makikita mo sana, mayroon ditong crystal salt ito. Sana yan yung May crystal salt yan siya sir. Patunay yan na maalat ang dahon. ano dito, yung pwede namin Kasi magawa. malakas siya Yung mag-absorb sana ng yung salt, oh. magaling. Wala kami dito mga Korean. Actually, yung mga iba na naanuhan ko dito, Gamit namin. tinitikman nila. Okay. Tinatry nila kung maalat, maalat talaga. Kasi sa out of 9 species, we have only 2 kinds of mangroves that can absorb more salt. Kikintab siya. Kasi mayroon siyang Crystal salt. dito. May crystal salt yung pag umaga. Kasi nag-absorb ko ng dahil to. Alat. So, pag Careful umaga, sir, because you're so tall. lumalabas, nagiging crystal salt dito. Sa dahon. This one our birds are easily disturbed. Please reduce your noise. Narinig niyo sir? Diba? Lahat Iba. lahat ng ano ng ibon. O, bitter ba? Grabing ibon, no? Dami. Narinig natin ibon. Saging kasi parang saging na nagsisipit yung kanyang. Ito yung matandang puno. Oh, ayan sir. Ang Ay. galing mo sir. Napakagaling. Nahulaan niya. Mga 300 years. 300 years. So meron palang ganong katandang. Meron sir. I think sir, it's true kay kung makita mo yan sa kabila, ang puno na yan ay hollow na wala ng laman. Ngayon ko nakakita ng ganito kalaking mangrove. Bauhan mula sa baba, mataas, wala nang laman sa Wala ng laman pero buhay sa. pero buhay pa rin siya. Halo. Grabe. Ganito kaganda. Kung gusto mo makita ng bubuli, mayroon din dito. Ang bubol. Ayan o. Ayun sa puno. Sir, tingnan mo yung daliri ko. Sundan mo. Ayun. Ano bubuli? Ayun. Yung parang lizard. Ah, Ay, sir na malit. Kita mo. hindi ko makita. Ayun sa buo sa butas. Ah, okay. Ayun sa puno sa ano. Kahit ako hindi ko Pag turo ko nga kanina sa'yo, gumalaw agad siya eh. Nakita ko lang naglalakad eh. Bubuli. Bubuli yan eh. Parang toko. Yung mga ano dito na araw. Wala kayong makikita ng araw dito kasi kayo masisikatan. nakita niyo yan no? Kasi Ang daming nakat na mga puno. nakakapal yung ano ng mangrove. Yan, minsan yung ano, pag tumatahimik na. Kaya nag-readjust kami ng may pito kasi maraming mga ibon. Maraming mga ibon ma-disturb kasi sila no? Kaya ganyan. Mas may enjoy mo yung nature. Oo, yung pag nature lover Pag ka, nature lover kayo sir, ma-appreciate. Oo nga, ate eh. Ah, Ang saya-saya ko. Feel ko naman sir na nature lover kayong dalawa eh. So,
This is the last Rhizopora family. Rhizopora stylosa. The local name is Bakaw Bato. Kung tignan mo, same lang siya sa Bakaw, babae. Ito yung babae, mas malapad, di ba? Bakaw baba. Pero, ma-identify ni mo siya, sir, sa branching. Kaya ang branching niya always goes upper. Para siyang nangingilagi ng ulan. Okay. Pwede siyang gawing Christmas tree sa mga old time. But now, never na. Dahon niya. Because we are not a predator now, we are a protector. Wow. Dulo lang. Pag yan ang yung ano ng Rhizopora style dyan. Mushroom. Mushrooms. Pero ibang klaseng mushroom matitigas na gawa nun. Oo. Uy! Sang wala pang bagyong Pino, sir, ito, naka-cover dyan dito. Nakaganon, parang mayroong art, talaga. parang may art. Shit. Tapos ito naman, sir, pag high tide, ito yung aming swimming area for the kids. Kung napansin niyo, ang mga paligid niya may mga roots yan, pero ito talaga parang Oo. sadya talagang binigay para sa mga kabataan. Ate, ano yan? Anong oras ang high tide dito? Nagbabago ba? Or laging hapon? Nagbabago, sir. Nagbabago ang high tide dito. Way ba, I think March? Pag summer, sir. Ito, dinadala ng ating pagkain. Bungalon. Ano na bungang kahoy ang naiambing niya dito? Parang ano? Balite. No? Ano? Parang bayabas. Yes. Ang kulay oh. Oo. Parang bayabas. Kasi nga, sa lakas niya mag-absorb ng salt, kaya nag-ano yung ano niya. Yung balat niya. Ibang ano to? Ibang variety to? Hindi to pagatpat? Bungalon. Bungalon. Abyssinia marina. Bungalon yung ano, local name. Yes, bungalon, sir. Ito yan, sir. Abyssinia marina. Kasi si sir lang kanina yung naano ko. Tapos pag namunga yan, sir, hardship man siya. Tapos yung bulaklak naman niya ay may aroma. Ang bango-bango ng Eco Park basta mamulaklak siya. Sarap naman ito. Ito yung gusto ko. Yung parang Yan yung tinola. imbaw soup. Imbaw soup. Yan, nakukuha sa ano ha, mangrove. Imbaw. And then we have Gusto. I think ano. Gusto. Gusto. Alang Lokot. Lokot. Walang lato sir kasi nung pagbagyo na ano lahat yung ano. And then unlimited crops na naman tayo. Alimasag. And then kilawin. Yes, specialty. We have fish kinilaw. Ibang isda naman dito. Sa Intengs, yun And then scallops. Tagalog, sir, alumahan niya. Gumahan. Mahan. Gumaalam. Correct. So, tinola. Ang lasa. Kumpleto. Parang all natural ingredients. Panalo. So, we're going to taste the kilawing. Kilawing ano to? Kinilaw siya. Kinilaw na Kinilaw na. isda. Suyak Tikman Island. Bawasan natin konti. Tikman natin. Special Suyak Island. Yeah. Let's try. Grabe ka sarap. Iba yung linamnam ng fresh yung isda. At saka, nagkain ng coconut milk. Yeah. May gata. Grabe. siya. Ang sarap-sarap. Panalo. Punta na kayo sa Suyak Island. Thanks! So, pabalik na tayo. Grabe itong Suyak Island. Napaka-fresh ang kinain natin. Plus, ang ganda ng kalamang forest. Kudos sa community na nag-aalaga nito. At alam na ang value kung bakit kailangan natin protektahan ng mga mangrove. Salamat ulit sa Suyak Island Mangrove Forest Park community-based tourism people at tayo ay pinasyal na kalang mga community guide. So, one last look sa mangrove dito sa Suyak Island. Ganda. Well preserved. Itong advantage ng properly preserved yung mangrove. Balik na tayo. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po. Sa ulit, babalik po kami. Ang ganda dito. Thank you po. Hintayin po namin kayo. Okay, thank you po. Dito na po ako, di na ako uwi. Again, salamat. Salamat po ulit. Welcome po. Yung community at
700 ang nakatira dyan. Yes, yung population. Okay. Ganda. Grabe, this one of the best places to visit, diba? Ibang experience. Kita mo yung how they value the importance of mangrove. Bye-bye po! Hanggang sa muli natin pagkikita. Bye-bye. Maraming salamat. Welcome always. Thank you. Yes. Nagkikita kami sa mga event. Sir Gadya, yun do para pangako mong laptop. Kamusta na ba yung laptop? Kamusta ba yung laptop? Okay. Sige po. Bye-bye. Thank you. Bye-bye uli. Hello mga senyor. Tapusin natin ang ating vlog after kumain ng napakasarap na lunch ng fresh seafood dito sa Suyak Island Mangrove Eco Park. I'm very happy na sinamahan tayo ng local tourism office ng Sagay City. So kung interesado kayo mapuntahan ito, just book a tour with Sagay para mapunta ng napakagandang paraiso na to. Nambit natin ng local community. It's a community-based tourism project. Multi-awarded, marami sila mga international awards bilang one of the best community-based tourism projects in the world, diba? Hindi lang domestically. At nakilala natin ng ilang miyembro na very proud of kanilang mga accomplishment. Dahil alam nila kung gaano kahalaga ang mangrove forest. Narinig natin sa kanilang mga kwento kung dati, kung paano ang lugar nito at kung paano sila transform by community-based tourism protecting these mangroves through sustainable practices. So, ang mangrove ay napakalaga because ito yung habitat ng mga isda at mga ibon, mga kulisa, pati iba-iba pang creatures. Nagpo-provide siya ng oxygen sa atin. Napakaganda siyang tanawin na ito. Relax na relax nga ako. Ini-enjoy natin. At yung mga huling dagat dito is napaka-fresh. At yun ang natikman natin during lunch. Also, it's a very important tourism destination, lalong-lalo na doon sa mahilig sa ecotourism destinations. Kaya puntahan nyo to ang Suyak Island Mangrove Eco Park para mamit natin ang mga local community, mga fishermen at mga wives, mga asawa nila na nangangalaga ng napakagandang paraiso na to. So with that, maraming salamat sa pagsama sa atin. Nabusog tayo dito. Travel while you can. Until our next vlog. See you soon.